Okay. So, good morning, good morning, good morning. From Luzon, Visayas at Mindanao at syempre from Region 1 to Region 12. Ay, wala tayo kahapon. Pero bago 'yan, ay nais ko muna pong bumati sa ating pong mga boss dito sa Elizalde Broadcasting. Especially doon po sa aming CEO na walang iba kundi si Kuya Winfred Elizalde at syempre ang aming presidente na si Tita Mel Elizalde at syempre si Kuya Hill at syempre ang makakasama ko po ngayong araw ng Biyernes, Marso 8. Tama ba? Sir Chot, Marso 8, 2024. Nako, napakarami natin pag-uusapan. Syempre, pasalamat muna ako at good morning sa aming pong assistant from the president na si Kuya Chot Velasquez. At syempre, nako, eto, alam nyo po bang nung tinatalakay ko yung problema sa West Philippine Sea, pag-uusapan na naman natin ulit mamaya. But anyway, ay batiin ko muna ang ating mga sinasabing mga bagong bayani. Yung ating mga OFW sa Saudi Arabia, sa Middle East at sa buong mundo. At nako, siyempre mag-aano rin tayo hinggil dun sa dalawang seafarer na nasawi, no? Nasawi dahil yung pong kanilang barko ay inatake ng rebel ding Houthi. Doon po sa mga pamilya ng dalawang tripulante, no, nung barkong 'yon. Nako. Condolence na lang po, no? At siyempre ay pag-uusapan din natin at hinggil dyan sa mga sistema dito sa West Philippine Sea. Hindi ko maintindihan, no? Ang hirap intindihin. At syempre, yung pong walang trabaho. Lumobo na naman daw po. Napunta daw po doon sa 2.15 million. Tapos yung mga mag-overtime naman, abay napakarami, dumarami. At ganoon din ang petition po ng petition versus PUB. Yun. Petition versus PUB modernization. Binasura daw po ng Supreme Court. Nako, mamaya lamang ay bibigyan natin niya ng opinion. At syempre, yung joint military exercise sa Australia ay depende daw po doon sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Isipin mo, nagaano ka pa? Na pinag-iisipan mo pa, depende pa. Di ba? Sarili mong lugar, sarili mong karagatan, pero nagdadalawang isip. Di ba? Pero sarili mong karagatan at nasasakop ng West Philippine Sea o ng bansang Pilipinas. Ito pa. Kung natatandaan ninyo, ito naging viral ito sa Facebook Yung pong magsusupply ng doon po yata to sa sa BRP, no? Yun daw pong resupply ship ng Pilipinas nauubos sa pangaharas daw po ng China sa West Philippine Sea. Isipin niyo. Pero bago 'yan, ay bigyan muna po natin ng pansin ito pong dalawang seafarer na to na inatake ng rebel ding Houthi, no? Dalawang Pinoy daw po na seafarer ang patay habang dalawa pa ang malubang nasugatan. Sa missile attack ng Houthi rebel sa isang cargo web vessel na dumaraan sa Red Sea, sa Gulf of Eden, Kamakalawa. Nako, ito isipin nyo
Pilipino, dalawang Pinoy ito na inatake yung kanilang sasakyan ng Houthi rebels. Dumadaan lang po yun, dumadaan lang sa sa Red Sea, Isipin ninyo, meron ka ng kalaban sa Somalia dahil sa mga pirata. Ngayon, eto pa. Karagdagan pa ito. No, parang para bang meron pa ba tayong kaligtasan sa mga ganitong bagay? Binabati ko si Sia Villato. Ayun, nanonood po siya ngayon. Dagdag pa ng sabi nga ng DMW confirms the death of 2 Filipino seafarers is the most recent attack by the Houthi rebels of ships flying the Red Sea and the Gulf of Aden. Anunsyo ng Department of Migrant Workers kahapon na hindi pinangalanan pa ang mga nasawing mga Pinoy. Dagdag pa ng DMW, we are also informed that 2 other Filipino crewmen were severely injured in the attack on their ship. We pray for the immediate recovery. Isipin niyo, nakakaawa, di ba? Yung ating mga seaman. At ayon sa ulat, ang pag-atake daw po sa commercial ship na True Confidence noong Miyerkules ay inako ng Houthis o inako pa nila. Na ikinasawi ng 3 sa mga tripulante nito at pagkasugat pa ng iba. Kaugnay nito, tiniyak ng DMW na alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaagad nilang pagkakalooban ng police support at assistance ang pamilya ng mga nasawi at nasugatang seafarers. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa manning agency ng barko at sa ship owner upang alamin ang mga kondisyon ng iba pang tripulante nito, partikular na ang mga Pinoy na ligtas na rin umanong nagdadala sa daungan. Ipinamamadali na rin nila ang pagpapauwi sa bansa ng mga ito. Ay nako. Sipin niyo parang pagdating sa mga ganung bagay parang wala na ba tayong kaligtasan, no? Kawawa naman yung mga naiwang mga mahal sa buhay na umaasa dito sa dalawang seaman na to na nagtatrabaho para sa ikagaganda ng buhay, nadadamay pa sa ganong sistema, no? Inako naman ng rebel Houthi na sila ang may kagagawan ng pagtira ng missile attack doon sa sinasakyan nilang barko na inabot naman yung dalawang tripulante na kapwa mga Pilipino at meron pang 2 Pilipino na malubhang nasugatan na nasa ospital ngayon at sana mapabilis yung kanilang recovery at makabalik sa bansang Pilipinas. At ang Elizalde Broadcasting naman po ay umingi ng condolence doon po sa mga pamilya ng 2 tripulante na to na ating mga kababayan na namatay, no, namatay dahil po sa pag-atake ng Houthi rebels, no? At siyempre sa dinami-dami ng ating mga kababayan na nagtatrabaho, no? Yung ating mga seaman na nagpapakahirap, yung ating mga kututusin sa totoo lang ang trabaho kasi sa barko kakaiba no? Kakaiba kaysa dun sa mga OFW na nasa land. Kasi ang seafarers, yung ating mga seaman, kung tutusin tayo, buwis buhay din talaga no? Kasi hindi ka nakakasiguro. Unang-una sa karagatan, no? Karagatan ng trabaho mo. Siyempre, marami kang mapagdadaanan Mayroong mga bagyo, 'di ba? May mga malalaking alon, may mga
hindi ka ano hindi ka kumbaga sa ano, hindi ka ito yung kanilang barko, no? Ito yung red line in Red Sea shipping crisis. No, para bang hindi ka rin sigurado sa buhay ng mga seaman. Kasi yung iba nga, 'di ba? Yung iba nga pag nangyayari, lumulubog yung kanilang barko, yung iba nawawala, hindi mo na nakikita. 'Di ba? Ang pagkakaiba, ano na naman ang gusto mangyari ng mga outer rebels na 'to? No? Kasi isipin mo, dumadaan lang 'yon sa Red Sea. O talagang ito nagpapakilala na eka nga, o mga ano kami, ganito ganyan. Di syempre, di ba? Nagpapakilala ito, no? Doon nga lang sa ano ba yung mga Somalia pirate pala, no? Ito mga isa rin ito mga Somalia pirate na to. Ito naman, pumapanik talaga ng barko. Pumapanik ng barko na meron silang dala-dala nila yung kanilang bangka. Tapos hahabulin yung barko. Kung daw nagkakamali, kakarnapin yung barko Yung barko i-hijack nila yung barko di ba? Kasi meron ako napanood niyan, ito true to life story yata napanood ko yung ano ba pamagat nun? Captain Tom Hanks. Captain Phillips, no? Captain Phillips. Hindi naman sila nagtagumpay dahil nga ikaw ba naman dala ng Navy SEAL? Ikaw ba naman nagdalang ka ng Navy SEAL Di ba? Binabati ko si Ma'am Grace Villato. Nanonood po siya ngayon. Thank you very much. Misa kasi ito rin nagiging problema Kung hindi po nagkakamali, ang Somalia, may mga lugar din na mga tao dyan, grabe ang kahirapan. Grabe rin ang kahirapan. Kaya ang ginagawa naman nila, nang-hijack naman sila ng barko. Ito namang Houthi rebels na to, ang sistema naman ito, iba. No? Para lang makilala yung grupo, titira ka ng missile attack. Di ba? Ang problema, yung tinitira mo, di ba? Baka isipin mo, baka nga mga container ship yung mga tinitira mo. Yun yung kumbaga yun yung magsusupply yata sa iyo. Pagkakamali mali yung tinira mo. Ibig na makakapag-supply, di ba? Hindi na makakapag-supply. Bakit kanyo? Sino naman po magdediretso kapag gano'n na ikaw ginegera? Kapag nakarating na naman ito, siyempre meron tayong United Nation. 'Di ba? Meron tayong mga United Nation allies. 'Di ba? Para bang sinasayang niyo yung buhay. Sinasayang niyo yung buhay ninyo pagdating sa ganyan. But anyway, walang trabaho sa bansa. Lumobo na daw po ng 2.15 million. Akala ko ba dumarami na? Bakit ngayon nako, talaga naman ayon po Kapernan, lalong tumaas ang unemployment rate ng bansa patungo na sa 4.5% kasabay ng pagtindi ng underemployment rate sa 13.9% noong Enero. At ayon sa pinakabagong datos ng gobyerno, mas mataas na ang kawalan ng trabaho at underemployment. Ito kumpara noong Disyembre na siyang nasa 3.1% at 11.9% bago magtapos ang 2023. Nako, talaga naman In terms of magnitude, the number of unemployed individuals in January 2024 was estimated at 2.15 million. Nako, talaga naman ito sila sabi. Ito daw po yung mga nandirito daw po yung mga
buod na mga mahalagang datos. Mula nung January 24, yung labor force survey, yun pong unemployment rate ay napunta po sa 4.5%. At yung walang trabaho, 2.15 million. At yung employment rate naman ay nandun po sa 95.5%. At yung may trabaho naman po ay 45.94 million. At yung underemployment naman ay 13.9. Yung underemployed 6.39 million at yung labor force participation rate ay 61.1%. Pag gano'n, padausdos ng padausdos ng job quality. Kumbaga, di po ba? Kapansin-pansin na tumataas yung mga underemployment. Ngayon lang po pagbubukas ng 2024. Di ba? Yung mga manggagawang empleyadong naghahanap ng karagdagang oras sa trabaho, di kaya yung ang mangyayari, dagdag trabaho. Siyempre, mag-ano yan kumbaga sa mag-o-overtime, kumbaga. Mag-o-overtime. At ayon po sa Article 83 ng Labor Code, 40 oras kada linggo o 8 oras kada araw ang karaniwang trabaho ng mga manggagawa o empleyado. Gayunpaman, pumapalo sa 42.1 oras ng trabaho kada linggo ang average weekly hours na kinayos ng mga manggagawa at empleyado nitong Enero. Katumbas po yan ng 8.42 oras na arawang trabaho. Ibig sabihin, karamihan sa mga may trabaho ay nag-o-overtime na. So, ibig sabihin, kung 8 oras yung pasok mo, dadagdagan mo na yung oras mo. 'Di ba? Pero meron mga kumpanya kasi na hindi talaga nagbibigay ng overtime. Yun naman ang system nun. May mga kumpanya na hindi nagbibigay ng overtime, kundi 8 oras lang talaga ang trabaho. Karaniwang nag-o-overtime o tumataas ang underemployment sa tuwing tumataas ang presyo ng bilihin o sa tuwing nakakulangan nagtatrabaho sa kanyang sinasahod, bagay na nangangahulugan ng pagbaba ng kalidad ng trabaho. Kasi kakailanganin mo Di ba? Lalo na ngayon tumataas ang bilihin, di ba? Nagtataasan ng lahat. Hindi sumasapat, kumbaga, parang hindi sumasapat yung trabaho mo at yung sinasahod mo, kaya minsan nagagawa mong mag-overtime. Doon mo na lang ibinubuhos. Lalo na ngayon, 'di ba? Yung sinasabing 20 pesos na bigas, ilalagay mo na lang doon sa parang supot ng ice candy. Tigbe 20. Di ba? Kaya nga po hindi mo hindi mo katulad na lamang ng kasabay ng 15-year high ng rice inflation. Mas mataas ang presyo ng bilihin lalo na sa mga pagkain. At naitala ito sa panahong pinakamataas na rice inflation sa nakalipas na 15 taon. Ito'y kahit na ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maibaba niya sa 20 kilo hanggang 30 kilo ang presyo ng bigas. Lagpas isang linggo pa lang ang nakakalipas nang iulat ng Social Weather Station na 44% sa mga Pilipino ang hindi umaasang magbabago sa estado ng kanilang pamumuhay. Mas mataas sa mga optimistiko at mga naniniwalang lalala nito. Kaya yung iba, ang ginagawa na lang,
'Di ba? Kasi kung mag-aano ka lang, kung mag-8 hours ka lang sa iyong trabaho, parang hindi sasapat. No, parang hindi sasapat doon sa nagagastos mo. Dahil sa matataas na bilihin. Pero kadalasan mas marami sa mga kumpanya naman na hindi nagbibigay ng overtime sa kanilang mga manggagawa hanggang 8 oras lang. Kaya yung iba naman, umahanap naman ng sideline. Diba? Kasi nga po, hindi sumasapat eh. Diba? Hindi sumasapat yung kanilang sweldo. Kaya ang ginagawa na lamang ng ating mga kababayan, inuubos na lang yung oras sa trabaho. No? Overtime, kung ilang oras ang overtime, hanggang sa kaya pa, para lang sumapat. Para lang sumapat doon sa ginagastos ng pamilya, para lang din doon sa mga pagtaas din, kumbaga sa tapatan lang din eh. No? Tapatan lang din yan eh. Tinatapat ng sweldo mo para may maitapat ka doon sa isang buwan na panggastos mo dahil sa taas ng bilihin. Yun po ang pinakaano niyan. So ang gagawin mo, dahil nga may nagkukulang ang sahod mo dahil sa matataas na bilihin, ang gagawin mo ngayon, mag-o-overtime ka na mag-o-overtime. Kung wala ka namang overtime, isa rin din ang gagawin mo. 'Di ba? Hahanap ka ng sideline mo para doon sa karagdagan na gagastusin mo at karagdagan doon sa sinasahod mo. 'Di ba? O sabi ni Ma'am Grace, pa-shoutout po sa mga cousin, uncle, and friends ko. Pong mga seafarers, keep safe sailing. Yon. Ha? Sabi po yan ni Ma'am Grace. Ang sabi niya, ay doon daw po sa kanya mga cousin, ang mga uncle niya, yung mga kaibigan niya, ayun, sa mga friends niya daw po, na mga seafarers, yung mga seaman. Ingat daw po kayo sa inyong paglalayag. Alam mo, sa totoo lang. So, balik tayo. No? Kaya nga itatapat mo yung sahod mo sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Ganun na ang mangyayari nun. Kaya nga hindi ka basta-basta rin makakaano eh. Kaya nga hindi ka rin basta-basta makakapag hindi ka nga basta-basta ano ba tawag dito? Makakapagtipid, no? Gusto mong magtipid, gusto mong nga makaipon, hindi ka makakaipon dahil patuloy naman ang pagtaas ng bilihin. Kaya dumadagdag ang presyo ng bilihin, pero yung sahod hindi rin tumataas, kaya nagkakaroon ng yung iba nawawalan ng trabaho kasi naghahanap ng mas malaking sweldo. Pero hindi kaagad natatanggap dahil nga wala namang pumapasok na mga investor. Kulang din tayo. Oh. 'Di ba? So kaya ang dapat lang natin gawin, mga kababayan, ang dapat lang po talagang gagawin natin, no? Ang pinaka-the best way niyan, kung kinakailangan mong maghigpit ng sinturon, maghihigpit ka. Problema naman, baka hindi ka makahinga. Higpit ka ng higpit ng sinturon mo, ang problema, hindi ka makahinga. 'Di ba? Kami nga wala sweldo eh. Oh, 'di ba? Yun lang naman po yun lang po ang katotohanan noon. Higpit ka ng sinturon, maghigpit ka naman ng maghigpit kung yung bilihin naman, 'di ba? Pataas ng pataas, natural yung sinturon mo paluwag din ng paluwag. Oh.
Kasi hindi ka na pwede maghigpit eh. Dahil pag tumaas yung bilihin, magluluwag ka ng sinturon. Dahil kasi sasabihin mo, di ba? Sasabihin mo, yung sweldo mo hindi na sumasapat doon sa ginagastos natin. Bakit? Merong tubig, merong ilaw, di ba? Tubig, ilaw, bahay, kung ano ng mga gastusin mo. Di ba? Patong-patong na. Kahit na anong gawin yung mekos-mekos, di ba? Gano'n na mangyayari. Katulad na lamang po nito. 2.15 million ang walang trabaho sa bansang ito. Diba? Yung 1 million lang na walang trabaho, diba? Hirap na Yung pa kayang 2.15 million na walang trabaho. Wala naman tayong mga sinasabi nila na mga job fair. Di ba? Hindi ko maintindihan itong job fair na to. Totoo ba to? Kasi minsan di ba, magkakaroon ng job fair. Di ba? Job fair. Dinudumog ng tao. After nun, di ba, nagbigay ka ng resume, nagbigay ka ng ito, nagbigay ka ng ganyan, kung ano mga binigay mo. Pagkatapos nun, may maririnig ka mga, nagpunta ako dyan, nagpasa ako ng ganito. Ang tagal ko naghintay. Halos kalating taon akong walang trabaho, halos 1 taon akong walang trabaho. Nagpunta ako dyan, nag-apply ako dyan, hanggang ngayon, wala akong napapala. Kaya nagtiyaga na lang ako bilang isang labor sa construction. Yun ang mangyayari. Ngayon, dahil nga doon sa 2.15 million, nagdadagdagan pa, di ba? Bakit ka mo? Yung mga mangingisda din, wala na ring hanap buhay Di ba? Yun nga po mga mangingisda sa Palawan, nangihingi na rin ng, nagpapasaklolo na rin sa gobyerno. Di ba? Yung mga taga Sambales, humihingi na rin ng saklolo. Yung mga kababayan natin na hanap buhay, pangingisda, wala na. Diba? Pero pinipilit ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mabigyan ng maganda ang ating mga kababayan, mabigyan ng magandang ekonomiya ang bansang ito. Paano nga mabibigyan? Sila-sila nga nasa kamara, nagkakagulo-gulo. Diba? Yan nga sinasabi na, bakit hindi na lang ekonomiya ang pag-usapan para mabigyan ng mga trabaho yung ating mga kababayan? Bakit hindi na lang palakasin ang ekonomiya ng bansang ito? Para itong 2.15 million na walang trabaho, mabigyan ng trabaho. Bakit hindi natin gawin? Di ba? Kaya nga kailangan ng kailangan ng tulong-tulong, pagkakaisa. Ba? Ngayon, eto pa. Dahil nga pagkatapos ng La Nino, magkakaroon na naman ng La Nina. El Nino ba? El Nino. El Nino. Di ba tama nga? El Nino, no? Magkakaroon ng El Nino pagkatapos ng La Nina. Di ba? Maganda pa panahon ngayon, pero eto na naman, pauulit na naman tayo. Ito maganda rito paulit-ulit ang buhay ng tao Di ba? Bakit? Dadaan na tayo sa tag-ulan, dadaan tayo sa bagyo. Katulad na lang noong isang araw, umandar na naman ng lindol sa lugar ng Mindanao. Kung di ako nagkakamali, 4.1 na lindol. Diba? Ngayon, ito na naman tayo. Natural, magkakaroon na naman ng La Nina. Hindi pa nagkakaroon ng El Nino, magkakaroon na. Dalawa yan Di ba? Dalawa yung ano na yan isang El Nino at isang La Nina.
Yan yung mga eka nga yan yung eka nga binibigyan ng ano ng pansin ng ating mga kababayan. Ako yan din ang inano ko kasi yung sinasabing El Nino, yun yung kakulangan eh. Kakulangan sa tubig, kakulangan sa ano, hindi makapag ang mga irrigation natutuyo, hindi magkaroon ng hindi mapatubig ang mga, di ba? Hindi mapatubig ang mga palayan. Tuyo na ang palayan, hindi mabigyan ng tubig, hindi makaano ng supply. Di ba? Nagsisimula na itong El Nino eh. No? Kasi hindi natin alam, siguro pagdating sa mga pagdating sa mga buwan ng mga buwan ng Mayo. No? Siguro magkakaroon ng may tag-ulan, Mayo, no? Abril, Mayo, June, July. Pero minsan mainit pa rin 'yan eh. No, mainit pa 'yan eh. Pero may pabugso-bugso na ng eka nga ng tag-ulan. So, anyway, sa aking pagpapatuloy, ay binabati ko yung aking third, nanonood po siya ngayon at ang sabi niya, pa-shoutout naman dyan kay Bergie Manakpo Galliano ng happy birthday. Birthday niya po ngayon. Thank you. Ayun, happy birthday kay Ate Bergie, na asawa ni Kuya Epoy. At syempre, binabati ko rin ang mga taga Mayorga, Leyte. Ang Manakpuklan. Ganon din si Kagawad Juni Manakpo, no? At ang lahat po ng Manakpo family. And also, happy birthday kay Ate Bergie Manakpo Galliano. Ayun, taga dyan po yan sa Mayorga, Leyte, no? At binabati natin sila. So, anyway, sa ating po pagpapatuloy regarding naman, no? So, yun nga, di ba? Pagtapos nito, magkakaroon ng La Nina, sobra-sobra naman sa tubig ang mangyayari nito. No? Eka nga, yung katatagan ng bawat isa, yung katatagan ng mga, alam mo, bilib lang din ako sa ating mga kababayang Pilipino. No? Bakit? Kasi yung katatagan nila sa buhay, nandiyan dyan eh. Although kahit na isang damukal na problema yung dumarating, nandiyan dyan pa rin sila. Nandiyan dyan pa rin eka yung kanilang pakikisa at pakiging matatag para sa buhay. Wala pa yung ano niyan, no? Kasi ang pag-uusapan natin, pagtapos po nitong itong sistema, no, yung aking anak na si Joyce, nanonood po siya ngayon, yung aking mga apo na si Samsam at si Sian. Good morning. Eto, isa pa. Alam mo, kung wala pa ako nababalita ng magandang na magandang nagiging sistema. Kasi kung hindi mo bibigyan ng pansin, no, kung hindi niyo po bibigyan ng pansin ang mga problemang ito at pababayahan natin ito na hindi natin ikakalampag ito, hindi ito maaaksyonan at hindi ito magagampanan ng maayos. Pero pinipilit ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na mapaayos ang ekonomiya ng bansang ito, ng Pilipinas. Bagkus na may mga problema tayo, no? Sabi nung anak ko, good morning, Alerto Balita, ingat palagi, my father, love you. Love you to, anak. No? Kahit na meron tayong pinagdadaanan na problema, pinipilit ng ating Pangulong Bongbong, no? Pinipilit ng ating Pangulong Bongbong na mapaayos ang bansang ito. Baka nga sa bandang uli, minsan kasi yung marami na rin akong experience katulad dito, biyahe ng biyahe, labas ang basa, hanggang sa bandang uli, titignan naman kung magkano nagastos. Di ba?
So sa ating pagpapatuloy, ha? Kaya nais ko sanang ipaalam, ipabanggit di sa ating mga kababayan. Magtulong-tulong po tayo, no? Mahirap po kasi yung hindi tayo gumagalaw, no? Mas maganda na magkaroon tayo ng mga idea, anumang bagay para makasunod po tayo, no? Sa galaw ng ating gobyerno. Okay? So, anyway, sa ating pagpapatuloy, yung daw pong resupply ship ng Pinas nauubos na sa pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Ang dami ko ng nako, talaga naman, oo. Sabi nga dito, naubos na ang mga barko ng Pilipinas. Naubos na. Naubos na. Ang mga barko ng Pilipinas na ginagamit sa resupply mission ng tropa ng militar sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal dahil sa walang tigil na pang-aaras ng mga swapang na China sa West Philippine Sea. Isipin niyo, ang tanong ko, bakit kailangan di ba? Bakit kailangan na harangin at harasin ang ating mga sasakyang pandagat para makapagbigay ng supply doon sa ating mga kababayan na nasa BRP Sierra Madre? Kasi ang gusto mangyari ng mga ito, na magutom yung mga sundalo natin doon at alisin yung BRP Sierra Madre. Hindi naman pwede yun, di ba? Dahil yun ay sakop ng Pilipinas, sakop ng bansang ito. Naging viral po ito Kasi papunta doon para mag-supply yung ating barko. Ang ginawa, hinabol. Pagkahabol, binanata ng water cannon yung sasakyan, no? At ayon kay AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos, pinakahuling insidente ay nangyari sa naturang pinag-aagawang teritoryo kung saan muling hinarangan, binangga at binomba ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas, partikular na ang isa sa mga resupply ship na Unaiza May 4. Sinabi ni Carlos na mananatiling limitado ang mga barko at kasalukuyan pang kinukumpuni ang iba pang resupply vessels na ginagamit ng mga tropang gobyerno. Hindi na umano biro ang tama ng water cannon ng China sa mga barko ng Pilipinas. Minsan parang gusto mo na rin na yung ano ba, Sir Chocho, para bang ang gusto mo para bang maghintay ka na lang. No? Maghintay ka na lang kung anong gagawin Bakit ka mo? Meron ng surveillance vessel. Ngayon naman yung Coast Guard na magsusupply sa BRP Sierra Madre. Nanalo na tayo. Nanalo tayo sa international law. Para sa mga karagatan, nanalo na tayo. Ano pa ginagawa ng mga taong yan dito? Ba'y kailangan, di ba? Ano ba dapat nating gawin? Di ba? Kasi ang kinatatakot ng ating mga kababayan, no? Ang kinatatakot kasi ng ating mga kababayan, hindi sila makaporma. Dahil kahit na magkanda tumba lahat ng kanilang mga barko, ang dami nilang barko. Katulad nito, aminado na tayo na nauubos na. Diba? Paano naman yung mga tao na nandiyan dyan sa BRP Sierra Madre? Ano ang gagawin? Maghihintay na lang ba sila? Wala na silang makakain at wala na rin silang pagkain? Ang dami na pong problema. 'Di ba? Pero ang pinaka main source ng problem
ay yung pong WPS o West Philippine Sea. Na ultimo, yung ating mga kababayan na mangingisda, naapektuhan na ng dahil dito. Hindi naman pwedeng isuko ng Pilipinas ito dahil hindi naman ito sa inyo. 'Di ba? Marami na nga po sa ating mga komodor. Ang ultimo ating presidente sinasabi, hindi namin isusuko. 'Di ba? Ang teritoryo ng Pilipinas sapagkat yan ay teritoryo ng Pilipinas. Hindi nyo teritoryo. Napakalinaw po niyan. Kaya kung ang iniisip, di ba? Kung anong iniisip ng mga taong ito o itong mga Chinese na to, kung ako tatanungin, ipagpapatuloy ko. Itutuloy ko kung kinakailangan ng maraming bangka o maraming barko o maraming bangka. Habulin nyo isa-isa. Di ba? Oh. Ako ganun, alam mo, parang ganun ang gusto kong mangyari, Sir Chot eh. Lalagyan ko lahat ng pagkain, lahat ng bangka. Di ba? Ilang Coast Guard meron ka? 3, 4? Oh. Bibigyan kita ng 100 bangka, puro may laman ng pagkain. At patatakbuhin ko doon sa Ayungin Shoal. Lahat sila doon ang punta. Bahala ka kung sino nga habulin mo. Di ba? Alam sa akin, pinakamaganda yun, para magandang idea yun eh. Kasi kung isang barko lang, di ba, kung isang barko lang ang dadaan, at ang hahabol naman sa 2 barko, 3, hindi ka nga po mananalo. Di ba? Total, ganun din naman ang gusto nila, habulan, marami tayong mabibilis na bangka. Di ba? Marami tayong mabibilis na bangka eh. O di, habulin mo isa-isa. Oh. Paikot, magmekos-mekos kayo sa loob ng di ba, ng West Philippine Sea. Para makarating lang po yung supply, no? Para lang makarating yung supply doon sa BRP Sierra Madre. Kasi kung isang bangka lang, 2 bangka, 2 barko lang ang ipadadala, wala eh, no? Ang gagawin sa'yo, titiray ka ng water cannon, babanggain ka, kung ano-anong gagawin nilang mekos-mekos na hindi mo maintindihan ng mga bugok na to. Di ba? Pero kung ako tatanungin ninyo, marami po akong bangka. Ang dami naming bangka. Di ba? Ang dami naming bangka. Kung meron kami mga 200 bangka, pupunuin ko ng mga pagkain papuntang BRP, di ba? Oh, habulin mo lahat 'yan. Di ba? Oh. Kasi meron sa Palawan, meron sa Manila Bay, di ba? Meron sa Manila Bay, meron sa Pampanga, meron sa Bataan, meron sa Zambales, meron sa Palawan, meron sa Mindoro. Di ba? Ang dami mong bangka. Magpakawala ka ng tig-100 diyan, tingnan ko lang kung makahabol 'yan. Di ba? Bago siya makahabol, nakapagbaba na ng pagkain doon sa BRP Sierra Madre. Di ba? Kasi kung isa-isa lang, tapos magpapalitan lang kayo ng radyo, na sasabihin mo na kami po ay ganito, kami po ay mga Philippine Navy, Philippine Coast Guard na maghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Sasalitaan ka ng Chinese na hindi mo maintindihan ng mekos-mekos ng mga kabugukan. Di ba? Hindi ka naintindihan, bigla-bigla babanggain ka na lang kasi hindi ka nga naintindihan. Di ba? Kaya nga hindi mo ganun pa lang gusto mo, maghahabulan kayo, di ba? Maghahabulan kayo simula sa Zambales, Bataan, Pampanga, di ba? Maribeles, hanggang sa Manila Bay, hanggang sa Palawan, yun na lang ibibigay ko. Yung lahat ng bangka, lalagyan ko ng pagkain.
Lahat ng supply doon ko ilalagay sa papuntang BRP Sierra Madre. Habulin ninyo kung kaya nyong habulin yung mga bangka na yan. Di ba? Tigsi 50 ang bangka na lang. Di ba? Kaso nga lang, ang pinoproblema naman nila, baka daw po dumating sa puntong ganon, pag babanggayin yung bangka, naglalango yan naman. Di ba? Naglalango yan naman, magre-rescue ka naman ngayon. Di ba? Yun ang problema dun eh. Kaya nga mas maganda pag-aralan pa eh, no? Pag-aralan pa kasi ang ibinabangga kasi nila yung yung mga Coast Guard nila eh. Kung may mga 3 Coast Guard, meron eh. Di ba? So anyway, sa ating pagpapatuloy, meron mo lang po tayong 10 minuto ha. 10 minuto para lang po dito sa ating programa. Kasi hindi rin na po talaga biro eh, di ba? Hindi rin din po biro yung pagtama ng water cannon. Ha? Kung maalala, sa ikinasang rotation and comprovisioning mission ng AFP sa Ayungin Shoal ay nagresulta sa pagkabasag ng windshield ng UNISA May 4. Ang water cannon attack ng China Coast Guard na ikinasugat ng 4 na tauhan ng Philippine Navy. Yun pa, nagkaroon pa ng nagkaroon pa ng injury yung ating mga Philippine Navy. Sa kabila nito, wala naman umanong nakikitang intensyon ng China na palubugin ang barko ng Pilipinas, kundi i-disabled lamang ang mga ito. Kaya nga, 50 sa 50 sa Maribeles, 50 ang bangka sa Maribeles, 50 ang bangka sa Zambales, 50 ang bangka, di ba? Ngayon maghabulan kayo. Habulin nyo lahat, di ba? Makikita mo naman yung makikita mo kung ano yung sisli ng mga bugok di ba? Una nang iniulat ni EPI, nalulan mismo ng UNISA May 4 si Vice Admiral Carlos nang mangyari ang nasabing insidente. Dahil sa pinsalang idinulot ng water cannon ng China sa nasabing resupply vessel ng Pilipinas, ay hindi na ito nakatuloy pa sa kanilang misyon at napilitan na lamang bumalik mula sa mainland Palawan. Tapos yung ating mga mangingisda sa Palawan, humingi na rin ng tulong sa ating mga opisyal ng gobyerno. Sabi ni Ma'am Grace, pa-shoutout po uli. Happy Fiesta, Barangay Jubay, Kalubian, Leyte. Happy Fiesta po dyan sa Kalubian, Leyte. From Grace Ann Villato kay Ma'am Grace. Okay. Ayun, Kalubian, Leyte. Sa mga kamag-anak, ang Kanko at kina Konsyal Esther Lubiano, Barangay Captain Alvin Lubiano, Barangay Councilor Ethel Rios, Palapar Dinday, Lumot, at sa family po nila Ma'am Maria P. Ebaho at Jorpe Marie Ebaho Periño, Jessa Palapar, Nico Palapar, Roderick Bulasa, Roldan Cuyos, J.N. Happy Fiesta, and thank you sa pag-aasikaso nyo po sa isang batalyon na bisita from Manila. Kaya naman pala lumusob ba naman isang batalyon? So kung makikita ninyo, di ba, makikita ninyo kung paano bombahin ng China Coast Guard ng mga bugok na to yung barko ng Philippine Navy na lulan si Commodore Carlos, no? Para lang po yan makapagbigay ng supply sa BRP Sierra Madre. Isipin nyo, di ba? So anyway, siguro po sa araw po ng Lunes na magsasama-sama tayo muli ay bibigyan ulit nating pansin, no? Yun nga po sinasabi ko eh. Ganun lang din naman pala, gusto mo ng habulan, 200 bangka. Doon ko na lang ilalagay lahat ng mga supply ng BRP para makarating. Diba? From north to south. From north to south, east and west. Ayun. Diba? Kapag umabol sila sa north, magpakawala ka na 50 sa west. Okay?
So anyway, maraming salamat po sa ating mga kababayan na sumubaybay ng Alerto Balita. At syempre, doon po sa aking partner na si Dens Tonel ng Sulyap na ngayon po ay nasa Dumaguete, no? Abay, ingat-ingat ha, ingat-ingat. At sige, mag-enjoy ka muna dahil pagbalik mo dito, ikaw naman ang mauupo dito. Ikaw naman, ha? At nasa bakasyon po kasi yung aking partner na si Dens Tonel. At syempre, maraming salamat din po sa aming Assistant for President na walang iba kundi si Sir Chot na lagi naming kasama Monday, Wednesday, and Friday dito po sa programa ng Alerto Balita. At syempre, i-follow nyo po kami at i-like nyo po kami. Ganun din, i-subscribe nyo po kami at pakipindot lang po ang notification bell sa amin pong YouTube channel para po lagi po kayo nakasubaybay sa lahat po ng mga programa ng Alerto Balita at programa ng Elizalde Broadcasting sa buong araw. At syempre, antabayanan din po ninyo mamayang hapon yung kadiskarte po ni Tita Mel Elizalde. Antabayanan po ninyo yan. At syempre, ang lahat po ng programa ngayong hapon, dito lang po sa Elizalde Broadcasting. Ito po ang inyong nakasama, si Fernan Hota. Magandang tanghali po and God bless sa inyong lahat.